Walang sama ng loob, pero mayroong sama ng mukha. Animal talaga ito si Diwata, mga kababayan, ano? Matapos pong masibak sa pwesto, mga kababayan, ngayon naman, nagpapansin na naman sa media, mga kababayan. Akala ba natin makakagraduate na tayo, mga kababayan, makikita ng ganito mga klaseng pagmumukha. Apparently, mga kababayan, yun, nagre-ready na si Diwata para maging the next newest cabinet secretary ni Bangag, mga kababayan. Tingnan niyo, Gaya-gaya po tumayan na, mga kababayan, sa outfit ni BBM, no? Ayun, naghahanda na siguro, mga kababayan, sa kanyang bagong posisyon. By the way, hindi ito pwede daw sa NBI, ha? Dahil hindi abogado, Gago lang, mga kababayan, hindi abogado. Ex na po agad, mga kababayan, ang NBI. Ano kaya ito, PSG? Baka. Pero, subalit tatapat, mga kababayan. Mayroon pa raw daw isang plano si Diwata sa karera sa politika. Ay, Diyos mio. Ngayon, mga kababayan, tila nakikipagharutan kay Saba. Dahil ayon kay Amy, mayroon daw ambisyon, mga kababayan, itong si Torre, no, na tumakbo sa 2028, mga kababayan. Ay, naku po, Diyos ko, Lord. The nerve, mga kababayan, itong si Torre, mga kababayan, ito the best example ng isang hibang na tao, mga kababayan. Mayroon daw balak tumakbong vice president, ba yun ang binupush, mga kababayan, ng mga dilawan ngayon, si Nahidarian? Parang nililigawan si Dilima na, absorb me sa inyong kainuduruhan dyan sa Liberal Party. Ay, Diyos ko, mga hibang. Nagsama-sama ang mga reject, mga kababayan. Ay, Diyos niyo. Nagsama-sama na silang lahat. Sige. Kunin mo lang bodyguard, Dilima. Gayon pa man. Wala daw siyang sama ng loob, mga kababayan. Pero sama ng mukha, baka meron. Talagang meron. 100% yun. Panoorin niyo po, ha. Eto pa pala, ha. Bago tayo mag-umpisa, mga kababayan, ha. Tingnan natin ito kaululan ni Torre, Uy, Diyos ko, Lord, Hi! Eto si Torre, mga kababayan, puro practice. Puro practice, mga kababayan. Hanggang nasibak na lang sa pwesto, mga kababayan, puro practice. At katulad ng kanyang shadow boxing, mga kababayan, eto lang siguro ang kanyang barilan na na-engage, mga kababayan, na wala rin kalaban. Panalo, mga kababayan. Patay ang hangin. Tapos, lumipad pa. Ang animal talaga. At ang kapal, mga kababayan. The nerve na pinost pa niya ito sa social media, pinagtawanan, mga kababayan. Pati ang kanyang mga kasamahang mga pulis, mga kababayan, parang napakamot ulo na lang. Walang ganyan sa shooting range. Patalon-talon kang Darna. Yung pagtalon pa niya, mga kababayan, parang landing-landing. Ito si Torre, no? Meron ba itong pagkaakla, mga kababayan? Ha? Kumembot-kembot, diba? Kembot-kembot. Tapos, ugali, mga kababayan, parang akla din. Tapos, Darna! Ay, nakong animal. Wala rin kalaban, wala rin niyang katulad na shadow boxing, mga kababayan, yan ang kanyang expertise. Bakit hindi mo gamitin yan doon sa mga NPA? Don't tell me, mga kababayan, sasama ito doon sa grupo ng mga legal friends. Ay, nako. Kapag eto, makikipag-alyansa ito sa mga makakaliwa, mga kababayan. Alam mga natin, isa ng alyansi na Dilima, mga kababayan. Partly, closely related dyan sa mga makakaliwa. Kapag sasama ka doon, Torre, kaidor ka sa sinumpaan mo sa PNP. Tandaan mo. Kung kamusta ako, okay. Hindi kami nangungumusta. Ang lapit pa, mga kababayan, sa camera, Hindi kami interesado sa'yo. Andito, naghahanap buhay. Hanap buhay? Yan ba ang hanap buhay mo? Maghanap ka ng saging. Hanap buhay ba ito, mga kababayan niya? Only ba na to, Ito na siguro ang gusto niya, mga kababayan. Ito, gusto niya talagang nakatutok sa kanyang mga camera, mga kababayan. Hindi ka manalamin, Torre. Look at your face in the mirror. Kung ikaw mismo, masakit sa iyong mata, tingnan ang iyong sariling mukha. Ano pa kami? Gustong-gusto talaga niya, mga kababayan. Ini-interview siya, binibidyuhan. Yan ang ugaling nito si Torre, mga kababayan.
Grabe papansin. So nagulat ka of your relief or disappointment? Nagulat talaga dahil walang warning mga kababayan. Wala man lang rumor na tatanggalin. Well, so many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na lang muna sila. O kapag nako-corner na yan siya, kung ano-ano nang pinagsasabi. I'm still composing my thoughts. The most disgraced PNP chief in history. Siya lang ang katangi-tanging nasibak mga kababayan sa pwesto. Yung iba pinag-resign mga kababayan. Pero halos lahat sila gumraduate with colors. Siya lang ang relieved. Still composing my thoughts and I'll be Composing my thoughts. Hindi pa pala na-compose ang kanyang thoughts mga kababayan. Gulo-gulo pa. Anong ginawa mo kay Dilima? Doon ka na. statement in due time. Uy, wag niyong ilapit, please. Hindi na nga tayo nanonood ng Planet of the Apes. Nilalapit niyo pa yan, camera. Ay, Diyos ko, Lord. Sa Grab delivery, sa food delivery, Kung ikaw man lang ang tig-deliver, itatapon ko pagkain, Tore. Contaminated na ng baka may Ebola. sa aking Mukha, oh. sa aking app at Ay, nako. birthday cake. So I delivered it. Birthday cake, mga kababayan. Dineliver niya kay Dilimaw. Ito, papansin mga kababayan, dahil may balak daw talagang mga kababayan, magpolitiko. Gaya ni Lacson daw mga kababayan, PNP chief, naging senador. Ambisyoso Ambisyoso. Believe sa sarili mga kababayan. No? Ano may ganito klaseng tao, no? Parang believe sa sarili. Hibang mga kababayan, hibang kung maituturing. Pwede rin gunggong. Nagkataon pala, birthday ni Congressman De Lima. So nagulat ako na Nagulat? cake sa kanya. Anong flavor, banana? Naki-happy birthday na. Ang laki ng ngipin mo, ang yellow pa. Kahit Diyos ko. bigla ang sinibak bilang Walang sama ng loob pero mayroong sama ng mukha. PNP chief, Ay, wala nako. raw sama ng loob si General Nicolas Torre III. Sama ng mukha, men. Kawawa kami. Actually, kami ang kawawa. Lubayan niyo na si Torre. Huwag niyo na pansinin yan dahil araw-araw nakikita mga kababayan ang kasamaan ng mukha niyan. Ganyan, inaalok ulit siya ng ibang posisyon sa pamahalaan. Tatanggapin kaya niya. Hindi yan mag-NBI. Di ba? Nag-alala yung ilan mga kababayan dahil mag-NBI daw. Disqualified. Ayan, nasa frontline ng balita niya, si Marian Enriquez. Hindi qualified. Matapos si Tingnan nyo mga kababayan. Ito sinasabi natin yung may pagka-akta ba ito si Torre mga kababayan? Di ba? Nag-darna na kanina. Darna. Ngayon mga kababayan, tingnan yung lakad, Kumimbot mga kababayan. Kumikimbot talaga. Matapos si Bakit kumikimbot? PNP chief, nagsalita na si Parang may swerve mga kababayan. Di ba yung nag-jogging din yan? Ganyan-ganyan din, General Nicolas Torre III. Wala raw siyang sama ng loob kina Pangulong Bongbong Marcos at DILG Secretary John de Cremona at Sa mukha! mga kasamahan niya sa PNP. Pero Sama ng mukha, meron? muna siya. Eto mga kababayan, Hindi pa nag-boxing mga kababayan, pero mukha nang nagulpi. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Daig pa ang bitter. Maasim. Mukha mo palang mapakla. Daig pa ang bitter. Nakakadiri, actually. Wala nga akong sama ng loob. Hindi halata. Akong sama ng loob. And I'm a good soldier. Wow! You're a bad soldier. Hindi ka soldier, police. Law enforcer mga kababayan na hindi sinusunod ang law. Anong good soldier dyan? Paano ka naging policeman? Paano mo ini-enforce ang law na in the first place nilabag mo? Uy, Diyos ko, Lord. Example mga kababayan na trililing. Kung mayroong trililing mga kababayan na turiring ito. Kung may order, I just follow it. Kumain ka ng ebak ni Dilima. This is the first time that this happened in my career. And, Feeling niya mga kababayan, sikat na siya dito, no? Pero a disgrace mga kababayan, kung ganyan. Anong mukhang maiharap mo, Torre? Pero baliktad yan sa kanya mga kababayan, feeling niya fame niya na yan. Pero ang pamilya nito,
May pamilya man ito, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kababayan. Wala natin kung proud sa kanya. Proud sa kanya mga ginawa. Yun, nadadamay. Came back, bounce back, and do something again. Sana nga, no, Be ito na ang last grateful for na, it. ano, no, Reading myself. appearance nitong sama ng loob na ito, sama ng mukha. Maglalabas daw siya ng statement para idetalye ang pagkakasibak sa kanya. I'm still Wala na, no need. Hindi kami composing my interested. thoughts, and I'll be making a statement in due time. Wala kaming pake. Matapos sibakin si Torre, sabi ng Malacanang, inaalok daw siya ng bagong posisyon sa gobyerno. Di ba sabi ni John Vic Aso, gawin na lang yung PSG. Paano kung gawin mga kababayan? Sa security ni Vice President? Parang mayroong taga-hostage si BP Sara, Diyos ko. Pero may karapatan si BP Inday na mag-refuse mga kababayan. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero patungkol. confirm po na may inaalok pong posisyon. Kanina mga kababayan, by the way, medyo nag-tone down itong si sa kanilang mga banat dahil humihingi ng budget sa Kongreso mga kababayan Butata mga kababayan ang PCO doon kay anak ni Marcoleta dahil napag-alaman ni Marcoleta mga kababayan na nagbabayad pala sila ng trolls para mag-react sa kanilang sariling mga post, purihin tapos awayin ang mga kalaban. And then kinall out din ni Marcoleta mga kababayan na sa halip na puro atake, bakit hindi nyo na lang ipakita nyo ang accomplishments? Ayun mga kababayan, nag-tone down ngayong araw. Sagot lang dyan ni Torre, Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement kung meron man. Doon ka, tagalinis ng banyo. Executive privilege, pwede. Pwede rin niyang panakot mga kababayan sa mga daga. Noong August 15, nagsumite ng resignation bilang NBI Director si Jaime Santiago. Hindi daw qualified, sabi na dahil ito judge mga kababayan, attorney. Huwag mag-alala na hindi yan malalagay sa NBI. Otherwise, isa na namang paglabag ng Marcos administration yan mga kababayan. Ipipilit nilang story Kaya dyan. may bakanting posisyon. Bukas ba dyan si Torre sakaling ialok ito sa kanya? I'm not qualified for it. Buti naman alam mo. Kapag ang twist dito mga kababayan, ang delikado dito, kung si John Vic ang papalitan pala niya, DILG. Pero malabong mangyari yan mga kababayan dahil kung si John Vic ang pinalitan, di pinag-resign ito mga kababayan. Hindi sinibak, pinahiya pa Binisita ni Torre ang opisina ni ML Party List Representative Leila Deli. Torre, mayroon ka pang more or less 3 years. Less than 3 years para mag-enjoy sa iyong sarili dahil kapag si Sara na, hihimbas rehas ka na Torre. Paghandaan mo ang escape plan mo. I-enjoy mo na lang yung nakuha mong retirement tsaka mga bonus bago ka maghimas rehas sa 2028. Binati lang daw ng general ang kongresista. Yak! Ay nako, nagsama-sama ang mga Nagdala ng cake dahil gabi ng lagim mga kababayan. ngayon, kabilang si Ayan pa si Jokno at si Percival. Dagdagan mo pa ng Torre. Ay nako Lord. Masasabi mo na talaga, ito na ba ang katapusan ng mundo? Nagsama-sama na ang mga satanas mga kababayan. Itsura Dagdagan pa ni Torre. pagtanggal kay Torre bilang Yan na mga kababayan ang posibleng ng line-up sa 2028 kasama si Torre. chief. Ang pumalit kay Torre ay ang PNP OIC ngayon na si Lieutenant General Jose. Wala natin kung ano ang nito mga kababayan ng bagong PNP chief. Sana nga sana mali yung espekulasyon ni Baste sa'yo na baka mayroon ka ring marching order na gipitin ang mga kritiko katulad nila. Melencio Nartates, mensahe sa kanya ng sinibak na PNP chief. I wish I wish him well. Tapos mga kababayan, anong ginawa niya? Binaboy yan ni Torre mga kababayan, finloating. Dinemote. Yun tuloy, si Torre ang na-demote. Hindi pa raw nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-usap ang dalawa. Trabaho agad ang hinarap sa unang araw ni Nartates. Mabuti naman. Asahan daw na ipatutupad Hindi gaya ni Torre mga kababayan, noong unang araw, grabe, putak agad sa media. ang resolusyon ng NAPOLCOM na nagbabalik sa pwesto ng 12 opisyal na binalasan noon ni Torre. Alam niyo ang NAPOLCOM, siya ang watchdog sa PNP. Siya ang repository ng ating Mukhang matino mga kababayan, no? ating mga policies and circulars. Malalagyan ito ng another star mga kababayan, 3-star na. Dahil siya na ang PNP chief Kung hindi magre-retiro si Torre, tatanggalan siya ng isang star mga kababayan.
Kaya mapipilitan yung mag-retire. Pagka hindi natin sinunod, para saan pa yung batas? No? Correct. Papalitan din ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo si Police Brigadier General Ayan. Oh, I love it. Ay, nako. Isa din tong masakit sa mata, mga kababayan. May sama rin sa ano. Walang sama ng loob, pero sama sa mukha. Yung liar, mga kababayan, no? Pambansang liar daw. Yan ang bansag ng mga tao dahil sa mga press ko nito, mga kababayan, talagang grabing twisting. Sidekick din yan ni Torre, mga kababayan, kung saan-saan pupuntan si Torre, andun na sa likod. Parang, ha? Ang right hand ni Torre, mga kababayan, babae. Ito pa, liar pa. Fajardo bilang PNP spokesperson. Masasabi nating liar, ha? Hindi lang tayo dahil malinaw na yung umiyak, mga kababayan, yung mga kapulisan. Ang sabi niya, hindi umiyak. Pinawisan lang daw. Oh, liar. Sa gitna ng rigodon. Oo, ayun naman. Kumembot na naman, mga kababayan. Nilinaw ng palasyo na walang nangyayaring hidwaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Lukuhin nyo. O, yan talaga, mga kababayan, kapag weak ang leader. Ganyan, magkakagulo-gulo, mga kababayan. Umpisa pa lang ito. Ay, hindi na umpisa. Matagal nang magulo, mga kababayan. Kalagitnaan na pala tayo. Sa kabila yan ang sinasabi ng ilang kongresista na tila may awayan sa loob ng PNP. Naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano Bakit po yung bigla kang bumait? Napagalitan? Nagbabalita Castro? mula sa frontline Marian Enriquez. Salot-salot pa. Yan ang salot na salot, mga Init na kababayan. naman ang usapin sa gabinete ni PBBM. Nanganganib umano kasing masibak sa pwesto si Sino? Health Secretary Teodoro Ted Herbosa. Ayon sa source, naka-preventive suspension ang kalihim. Grabe, no? Oh. Yan kasi, mga kababayan. Kahit pa'y magpalit ng gabinete kung ang presidente mismo ang may problema. Wala talaga. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap. Sige, pati PCO. Pang-ilan na yung PCO? Pero itinanggi ito ng palasyo. Narito ang exclusive. Bakit hindi si Bonoan ang DPWH ang palitan? Yan ang inaantay natin, mga kababayan. Klarong-klaro na, hindi pa rin pinapalitan, no? Palitan ng military. Agenda report ni Pierre Pastor. Yung dating military. Matatanda ang So, ayan na, oh. Tingnan nyo, oh. Diba? Ganyan ang uniform ni BBM. Puti, and then itim sa pants. Yan na rin ang outfit ni Torre, mga kababayan. Feel na maging gabinete ng animal. Kompleto na sila, mga kababayan, dyan sa Malacanang. Para ng zoo. The animal. May ahas, may kuting, may mga buhaya, mga baboy, mga kababayan, may palaka, may penguin. Ngayon, madadagdagan ng tsongdo, mga kababayan. Unggoy. Matatanda ang tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy resignation ni DOH Secretary Ted Herbosa noong Hunyo sa gitna ng broad cabinet reorganization noon. Inakala ng marami malakas si Sec Ted sa administrasyon. Pero ayon sa insider source ng Billionaire News Channel, naka-preventive suspension ngayon. Preventive suspension pala. Sige. Ang DOH chief. Nagdulot ito ng spekulasyon na may panibagong shake-up sa gabinete ni PBBM. Ayon pa Ganyan sa source, Hindi na bago. Hindi na yan Sadya bago. umanong matanggal sa pwesto si Herbosa. Ito raw ay dahil sa dumaraming sumusulpot na kontrobersiya sa loob ng kanyang ahensya. Noong Kalimutan Hulyo, lang, may kurakutan na anonymous naman. Yan, mga kababay, problema dyan. Kurakutan na naman. What do you expect? What do you expect? complaint laban kay Secretary Ted Herbosa hinggil sa umano'y unliquidated 1.29 billion pesos. Oh, bilyones UNICEF na? Bilyones na ang pinag-uusapan, mga kababayan. Advances. Kurakutan na na naman. pambili ng vaccines. Ito ay ayon sa isang report ng COA. Ito ay sanhi kung bakit hindi muna maaring kumuha ng panibagong vaccines ang bansa mula sa UNICEF. Pinabulaanan na ni Secretary Herbosa ang issue Para nito. saan yung vaccine COVID? Meron pa ba? Dito natin na mga kababayan, napagtanto. Na minsan, itong mga scare ng ganitong mga sakit-sakit, mga kababayan Parang, ang media lang din ang mayroong mga kababayan nasa likuran. At saka yung mga na-overhype lang. Gaya nung, di ba? Bago lang, mga kababayan. Natakot tayo dahil baka mayroon na namang another pandemic dahil sa monkeypox. Yung minsan, ilan nga, mga kababayan, hindi na lumabas noon dahil grabe na yung balita. And then, what now?
Ito na yung pinaka-legit na work from home na talagang kikita ka. Ay, ituturo ako sa inyong app na wala kayong ilalabas na kahit ano or magkano. Wala rin silang requirements. Ganun lang siya kadali. And ayan guys, yung kinita ko na sa kanila. Pag kinonvert mo yan, naku, parang malulula ka na dyan. Oh, nasaan ang monkeypox? Monkey na lang mga kababayan na si Bakpa. Haharapin na lang daw niya ang kaso. Ayun, gustong mag-gabinete at gustong mag-vice president. Oh, tatakbo mga kababayan politiko sa 2028. Pero may isa pang akusasyon kay Sec Herbosa kasama ang iba pang DOH officials na mula umano mismo sa mga empleyado ng DOH. Ang unauthorized release ng 44.6 million pesos na halaga ng mga psychiatric drugs para sa Rotary Club of Quezon City na hindi naman otorisadong mag-dispense ng 44 million mga kababayan para lang sa ano? Sa Quezon City? Hindi pa authorized. naturang gamot. Napo na rin ng mga kritiko ni Herbosa ang kanyang frequent travels abroad na umano'y excessive. Ilan sa kanyang mga Grabe, no? Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas, pero frequent travel abroad. tauhan ay dumipensa para sa kanya at nagsabing official naman at kailangan naman daw ang mga travel na ito. Gastos lahat ng Pilipinas pala. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag ang Department of Health hinggil sa issue ni Secretary Herbosa. Para sa agenda, Bakit hindi yan ang si Bakin, oh? Ito, purot dulo mga kababayan. Tapos parang siya pa ang kakatawa, no? Parang siya pa ang corruption crusader ngayon. Papait natin ang kurakutan. Ay, nako. Tapos, hindi niya alam mga kababayan na kumikilos siya in circles. Oh, and then, doon, nakita lang din niya ang sarili niya sa salamin mga kababayan, yung ultimate lord of ng mga ito. Punot dulo mga kababayan kung bakit nakurakot ang itong Marcos administration. Siya mismo. Kung hindi man siya nagnakaw, kapabayaan niya. Tor Billionaire News Channel. Ayan na. Ito na namang naglalakad mga kababayan sa green grass of home. Sa gitna ng umano'y korupsyon sa flood control projects, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Mananagot din daw Kayo, lifestyle check nyo, Marcos. ang sino mang aabuso sa proseso. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Apple of the eye ng Pangulo ang DPWH matapos pumutok ang issue ng maanomalyang flood control projects. Ipinag-utos ni... Nakakatawa talaga ito mga kababayan. Present pa lang siya. Oh. Parang accomplishment niya mga kababayan na pinisenta sa taong bayan itong mga kurakutan sa ating bansa. Ay nako. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal si Ate Claire na dilaw mga investigasyon patungkol sa maanomalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanomal... Masakit sa tayo itong boses ni Ate Claire mga kababayan. No? Hindi raw kasi may pagkakaila ng administrasyon na may mga opisyal sa ahensya na involved umano sa usapin ng budget insertion sa flood control projects. Kaya lahat ng ahensyang nadadawit sa anomalya required sumailalim sa lifestyle check. At sino ang magla-lifestyle check? Checking lang yan ha? And then what? Malalaman nyo ba yung mga under the table? Paano kung dineposito mga kababayan sa ibang account? Deposito sa kanilang kamag-anak? Kanya-kanyang audit ang ahensya. O baka natanggap nila in cash? Pero siniguro ng palasyo na hindi... Sabi ni Tambalustos, 5,000 pesos cash! Oh, grabe. Parang nagwili-rebilya mo yan. Maabuso ang proseso. Dahil kung mabalitaan daw nilang compromise din ang lifestyle check ng isang ahensya, pananagutin din daw ang mga ito. Magdidemanda po talaga sa sampa ng kaso. Kailan? Mag-sample ka ng isa. Sige. Puro demanda daw mga kababayan pinagsasabi. Tapos wala man lang. Mayroon ba kumikilos na prosecution na talaga mga kababayan? Wala. Dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin. Walang sisinuhin. O pati siya. Pati si BBM mismo. Bibilib kami. Isalin niya ang kanyang sarili. Puso, walang kaalyado. Kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Sa opinyon ni Senator Ping Lacson na isang malaking sindikato ang DPWH, ani Malacanang, hindi naman lahat ng nasa ahensya kurak. Anong hindi lahat? The fact mga kababayan na alam nila yan sa kalakaran niya sa kanilang hanay. Accessory of the crime na yan sila.
Hindi pa alam mga kababayan na kurakutan ganyan kalala? Ha? Hindi mo ginagawa yan pero the fact na alam mo, hinahayaan mo lang, hindi ka nagsasalita. Sige, bigyan ng chance yung mga inosente mga kababayan. So, hindi na naman nila na-deny ha, na mayroong kurakutan dyan. At kung i-deny nila mga kababayan, sinungaling din sila. At talagang pinaiimbestigahan ang anomalyang ito para maayos daw ang mga pagkakamali. Nakapagsumite na rin daw ng mga dokumento si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay President Bongbong Marcos. Tatakbo ba si Magalong na mga kababayan sa 2028? Sana nga lang no, itong si Magalong mga kababayan, hindi lang niya ginagawang stepping stone ito. Kung gagawin man niyang stepping stone mga kababayan, okay, pero sana tuloy-tuloy. Hindi lang para makakuha ng boto. At be careful Magalong sa iyong sa pagpapalinya. Kung tatakbo ka man, doon ka na kay VP Sara. Huwag ka doon ka nalutang. Malakas ang laban nito mga kababayan, mag-senador ito kung doon kay VP Sara. Pwede pa natin itong iboto, pero kapag mga kababayan, makikiling niya ito sa Liberal Party. Wala. Alam natin ang track record ng Liberal Party. Kagaya lang din yan ng mga Marcos, mga kababayan kadumi. Matatandaang hindi pa rin pinapangalanan ni Magalong ang 3 kongresista sa Luzon na sangkot umano sa korupsyon ng mga proyekto. My problem always has been unexplained poverty. So that's a difficult thing to... DENR, lalong-lalo pa itong DENR. Isa pa to. Ang mining nito mga kababayan. Meron ding anomalya yan sa pag-i-issue ng mga permit. But the rest of us, bakit napunta sa kanya, DENR? Are willing to undergo this test. Maganda yon. Dapat talaga yon. Maganda dapat yun. Samantala, bagamat may kumpiyansa pa raw si PBBM kay DPWH Secretary May kumpiyansa pa rin? Gunggong ba mga kababayan? Ang mga ganitong klaseng tao? Harap-harapan ka ng... nakita mo lang ha. Nakita mo lang mismo na isang tabilya mga kababayan, isang hollow block wala. Malawakan. Nangyari yan mga kababayan dahil sa kapabayaan ng tagabantay niya. May kumpiyansa pa rin siya. Anong tawag doon? Well, Bonoan, hindi itinanggi ng palasyo na may natatanggap ng offer si former Secretary Rogelio Singson na bumalik sa ahensya. Sinagot din ng palasyo. Yung sekretary ni Pinoy. Ano ang track record noon mga kababayan? Ewan lang din natin. So, ang mga kritiko ng Pangulo. Isa na rito, si Davao City Acting Mayor Baste Duterte na sinabing PR stunt lang ang buong investigasyon na ito. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, nasa na... mabilis pa mga kababayan, mabilis pa sa alas 11 yung basta birada sa mga Duterte itong si Claire Castro mga kababayan. Netherlands at wala naman pala sa Pilipinas si Mayor... wala naman pala siya sa Pilipinas. Natural, pinatapon yung tatay niya Baste, kaya manood na lang daw ito. Manood ka na lang, Of this morning, nasa 9,020 na ang natatanggap na reports na sumbong sa Pangulo website at 11 ang flood control projects na nabisita na ng Pangulo. May mga bagong mga reporter, mga bagong sibol mga kababayan. Magagaling din mga kababayan. Yung napaka-modulated yung mag-report ng boses. Sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi insertion ng Kongreso, kundi galing umano sa isinumiteng budget ng Malacanang ang substandard flood control projects na binisita ni PBBM sa Bulacan. Isa pa yan. So kung hindi yan dumaan sa mga congressman mga kababayan, sino ang kumita? Ang Malacanang? Mga nakalap na dokumento ni Bicol Saro Party List Representative. Bumalik sa kanila mga kababayan yung mga birada nila. Proyekto pala ng national government. Terry Ridon, pinondohan ng mga proyekto sa ilalim ng 2022 at 2023 General Appropriations Act. May 100 million pesos na pondo ang 2022 project sa Bulusan, Kalumpit. Pero hindi agad absuelto ang mga dyan mga kababayan ha. Mga kongresista kung sino man ang naka-in charge dyan. Dahil kailangan pa rin imbestigahan mga kababayan. Baka tumanggap pa rin. Under their watch sa kanilang distrito Pero ang nag-budget mga kababayan, ang nag-propose, national government. At nakuha ng St. Timothy. Si BBM! Lifestyle check ito. Lifestyle check ito. Construction Corporation. Duterte administration ang nagsumite ng 2022 National Expenditure isisisi kay Duterte na naman. Program. Sino ba ang nagpa-implement? 2022 pa yung pinopose Ang gaganda ng mga flood control ni Tatay Digong mga kababayan. Nakita nyo? Grabe talaga, pulidong-pulido. Pwede pang daanan sa taas mga kababayan.
Samantalang kay BBM Ang isa hangin. pang proyekto na nagkakahalaga ng 80 million pesos ay kasama sa 2023 NEP at nakuha ng Wawaw Builders. Binalakas naman ito at ipinatupad ng Marcos administration. Yan mga kababayan, pinondohan nung panahon ni Tatay Digong ha. Pero wala na. Proposed lang mga kababayan. Na-release ang pera sa panahon ni BBM. Sila na ang gagawa. Hangin. Build ni BBM. Build better more, nothing more.